Ang paborito nating sausawan ng mga crispy, chicharon, balot, lechon at iba pa. Paano nga ba ito ginagawa? Panoorin nyo to dahil pwedeng-pwede nyo itong ipang negosyo. So gagamit tayo dito ng aromatic at spices kagaya nitong luya, bawang, sibuyas at sili. Ang suka naman na gagamitin natin ay itong sukang tuba o coconut vinegar. So 1 galon yung binili natin at nasa 100 pesos lang ito. Tatanggalan lang muna natin ng mga tangka yung sili. Yung luya naman ay babalatan natin gamit ang kutsara. Pagkatapos natin mabalatan, hihiwain natin to sa maliliit na piraso para hindi naman ma-overwork yung ating blender. Ang sibuyas naman ay babalatan natin at hihiwain natin sa 4 na parts. At 2 ulo ng sibuyas ang gagamitin natin dito. Sa bawang naman, ika-crack lang muna natin bago natin balatan para mas mabilis. 1 ulo lang din ng bawang yung ginamit ko dito. Then isa-isa na natin tong ilagay sa ating blender at pwede rin kayong gumamit ng food processor kung wala kayong blender. At para ma-blend natin ng maayos, lalagyan na natin to ng sukang tuba na sakto lang naka-level ng ating mga spices. Then, i-blend na natin to hanggang sa maging pino yung mga aromatics. Yung hindi naman yung sobrang pino, yung meron pa mga buo-buo maliliit. So, kailangan ganito pa yung itsura ng ating mga aromatics. Then, i-transfer lang muna natin to sa isang malaking lalagyan yung hindi tayo mahihirapan sa paghalo. At ilalagay na natin yung naiwang sukang tuba. Ibubuhos na natin dyan yung 1 buong galon. Then, titimplahan na natin yan, mga simpleng panimpla lang. Maglalagay tayo ng 3 tablespoon ng asin, 1 tablespoon ng paminta powder, at 1 tablespoon ng all-in-one seasoning. Dito naman sa timpla, pwede nyo naman tong dagdagan o pwede nyong bawasan. Depende na sa inyo kung paano nyo pasasarapin yung inyong sukang sinamak dahil pwede nyo naman tong tikman. Pero yung timpla na nilagay ko dito ay sakto na para sa amin. Haluin na lang natin tong mabuti. Then, tikman para makapag-adjust ng timpla. At kapag okay na sa inyo ang lasa, ilalagay na natin to sa ating mga glass containers. Then, takpan na natin at maglalagay pa tayo sa maliliit na containers. Sa 1 galong suka, napakarami niyong pwedeng magawa. Makakagawa kayo ng mga 10 to 12 na maliliit na containers na gaya nito. Lagyan nyo na lang na preferred nyo na label o brand. Hayaan nyo muna ng mga 3 days bago nyo gamitin at 1 to 2 weeks bago nyo ibenta para ma-ferment at ma-blend yung lasa ng suka sa mga spices na nilagay natin. At ganun lang kadali at kabilis, meron na agad tayong maraming supply ng sukang sinamak. Kung gusto nyo rin gumawa nito, meron tayong kompletong listahan ng mga sangkap dyan sa baba. Enjoy!